So, good day everyone. So, explain ko lang paano nagwo-work 'tong, system 'no, yung, from data entry, then, yung ledger or yung log ng transactions, tapos, yung, master data as eto yung parang, collective report kung saan dito nagsa-summarize yung mga demands, current stocks, tapos yung reorder point ng, inventory 'no. So, um, before tayo mag-proceed with Power BI, explain ko lang yung data entry 'no. So, si ID number basically hindi na siya kailangang galawin since, naka-auto na siya depende dun sa pag-entry mo. For example, bigay tayo ng outgoing ni eto, ni 150 PL break fluid that 3 ways tapos lagay tayo ng, quantity let's say -4,000 nabawasan siya. So ayan, -400, 4,000 tapos 456 tapos yan NI tapos let's submit. So basically, ayan, makapag-outgoing tayo ng 4,000 'no. So, baguhin lang natin since ang kinukuha nating period is January 26. So, manual ko lang yung log natin. So, ayan. So, since nabago na 'to, supposedly may magbabago na rin dapat dito sa ating, master data. So, 'pag chineck yung 150 yan. So, as you can see tumaas yung demand niya since, maraming nabenta 'no, yung, daily demand nung, 150 ml quick fluid at 3 ways, okey? So, kung mapapansin niyo 2,737 na yung updated na demand for this specific inventory. So, dito sa dashboard ang gagawin lang natin is as simple as this para mag-update yung pinaka-table 'no. So, currently before refreshing 264 lang yung ating, average daily demand. So, dapat upon refresh nitong table, schema and data, yan. So, yan incremental dapat magbabago na rin yung dito 'no. So, wait lang tayo ng konti kasi hindi pala naka-save 'to, yun. Huwag niyo kalimutang i-save yung, pivot data para makita niyo yung, incremental load nung, Power BI 'no. So, refresh niyo lang 'to ulit, then schema data. So, dapat mag-reflect na yung yun, kung makikita niyo gumalaw na siya, yung bagong value nung ayan, item which is yan, last refresh time magre-reflect din dito is 11:08 na PM.